Hello, so this is our reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi ito mag-resonate sa lahat. Unfortunately, take only what resonates lang, guys. For those of you na gusto magpabook ng personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. Or hashtag Madam P TV. Search mo na lang. If you're willing to wait, guys, honestly, marami pong nagme-message doon. So, hindi agad-agad siya masasagot. Although I do have admins na mag-a-assist, ay sa dami po ng mga nagme-message sa akin ay pwedeng hindi po agad mapansin yung inyong message. So, if you're willing to wait, just leave a message there. Okay. So, lalo na kung magpapabuka ng reading, pwede kang mag-message ulit para hindi ka matabunan. For water sign, Ace of Hearts is here, Five of Hearts. You're not okay. Meron tayo nararamdaman na feeling sa'yo, nalulungkot ka, nasasaktan ka. Yung iba may kinalaman sa family, the Joker is here, may mga gusto kang simulan, may mga gusto kang gawin, gusto mong mag-take ng risk, gusto mong gawin yung mga bagay na ito, pero hindi mo magawa, or hindi mo like wala kang enough, anong tawag doon? Wala ka sa wisyo, parang gano'n. Tama ba yung term? Iniisip ko yung term eh. Wala ka sa mood. Gawin. Yung mga gusto mong gawin. Mag-take ng risk doon sa bagay na gusto mong take ng risk, or gusto mong simula but hindi ka makapagsimula. It's like para ka nakakulong, or yung might be kasama yung family mo sa nagbibigay ng struggle sa'yo kung ba't hindi mo magawa yung mga gusto mo gawin. You want freedom. You want to do the stuff or things that you want to do, pero hindi mo magawa because parang kang wala ka sa mood, or hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Okay. So, sa person na kakonect mo, sino ba to? Yung iba sa inyo kasi, apektado din ng emotions mo. So, parang emotionally. Yung iba health kung hindi man emotions, it could be your health. Or kung hindi man yung family mo yung nagigisagabal, it could be your health. Wala ka sa mood, of course, if you're not healthy enough or hindi okay yung health mo, wala ka talaga sa mood gawin yung mga gusto mong gawin, di ba? The Jack of Spade is also here. Ten of Spade. This could be a person in the past. Pwede nag-end na yung sa inyo. This person is looking for you, looking. Yung iba looking at you directly, no? So, pwedeng tinitingnan niya yung ang tawag dito? Yung pictures mo, social media mo. Or kung hindi man, spiritually, nafe-feel niya na parang hindi ka okay. Although nag-end na yung sa inyo, spiritually or emotionally parang connected pa rin kayo nitong taong to. King of Spade. Pwede may mga kanya-kanya siya. May problema ka, di ba? May problema din siya. So, alam naman natin yun. But with the Queen of Spade, may mga paraan siya kung paano masolusyonan yung mga problema niya. So, parang hindi siya masyadong namomblema dito. Tsaka parang sanay na siya eh. Emotions niyo ng person na ito. Please tell me, Spirit Guides, Angel Guides, emotions niyo ng person na ito. Two of Spades is here. Emotionally. Eight of Hearts.
Sa emotions mo, nakukuha natin na parang hindi ka talaga makapag-desisyon kasi dito. Alam mo yun, yung parang hindi mo alam kung paano i-handle yung emotions mo ngayon. I mean, hindi lang may kinalaman sa kanya, but overall, like very intense yung emotions mo. Pwedeng meron kang Scorpio sa iyong chart. That's why affected kita. Like, this is for water sign, of course. Or maybe you're a Scorpio talaga, literal. Very intense ka emotionally. So, nandun yung emotions mo, pero hindi mo alam kung paano magdidesisyon or magte-take ng action sa mga bagay na to. Ay, emotions. Alam mo yun? Maybe hindi mo alam kung paano magme-message or makipag-communicate. Hindi lang sa taong to, maybe sa ibang tao din. Maybe sa family mo or sa friends mo, hindi mo alam kung paano lalapit or hingi ng tulong sa kanila, or maybe hindi mo alam kung paano makipag-connect sa kanila. You're hiding on your own shadow. Parang King of Diamonds. Wait lang guys, I need to drink. May ako umiinom ngayon. Eight of Diamonds, Nine of Clover. Emotion ng person na to. Well, yung picture kasi na nakikita ko, although this is the picture na nandito, the Nine of Clover, iba yung picture na nakikita ko. And I will read that particular tarot deck or tarot picture. Kaya gustong-gusto ko mag-collection ng mga tarot cards kasi may mga iba-ibang mga pictures yan, and may mga energies yung mga pictures na yun. May mga meaning behind that. Behind the image. Doon sa picture na yun. At yun yung lumalabas sa akin. No, there are times na yun yung na-visualize ko. And that is what I can read here. Yun yung na-visualize ko ngayon. That particular image of that deck, tarot card. So, yung picture ng tarot card na yon is about a man na parang nag-heal na siya from the pain. Nasa recovery stage, alam mo yon. Alam mo, for example, ikaw ay nagkasakit or ikaw ay nabalian, let's say nabalian, no? Nandun ka na sa recovery stage. Hindi na dun sa point na nag-a-adjust ka dun sa bali mo or what. Nandun ka na sa actually, naka-recovered na nga. It's just the bandages are still there. Tatanggalin na lang yung bandages. You know what I mean? Parang okay na. Sabi ko nga dun sa may bali, naghihintay ka na lang ng susunod na appointment para tanggalin yung bandages ng doktor. Diba ganun yun? But you are fully recovered. So, yun yung nakikita ko dito. So, yung person na ito, nakuha natin na yung energy na niya na unti-unti na siyang nakaka-recover dun sa 8 of Diamonds, which could be problems financially. Kasi tinatry niyang i-push yung sarili niya na ayusin yung mga financial problems niya. And the King of Diamonds, marami kasi siya din sources na makakatulong sa kanya. And also, marami siyang maybe sources of income na literal, or siya yung tipo ng tao na magaling, professional, etc. So, ang weird nung reading na ito kasi tinatry kong
pagkonektahin kayong dalawa. But what I see here is, parang ito yung past na nabubuhay na kasi siya dun sa kung ano yung reality niya ngayon. Or ano nangyayari sa kanya ngayon, like focusing siya sa reality niya. Although may connection sa inyong dalawa, it's like there's something, parang ganun, may something, pero hindi na kasi hindi yung main focus ng person na to, but rather sa material na usapin. Sa side mo naman, it's like more of your emotions na nakatago, which is weird. Like, there's something na may kailangan kang gawin para makalaya ka or magkaroon ka ng freedom, matanggal yung matagal na ikinikimkim mo, yung mga nasa puso mo, etc. You need to voice it out. Parang ka nahirapan eh. Kasi of course, lahat naman gusto ng freedom, 'di ba? Kaya nga may kantang ibon man ay may layang lumipad, 'di ba? May sa kanta ng bayan ko. Ganon din yun emotionally. Gusto mo na freedom, gusto mo yung puso mo kailangan ng parang ibon na nakakalipad, na nagkakaroon ng kalayaan. And yung kalayaan na yon is maybe through your voice, 'di ba? Doon mo maililipad yung laman ng emotion mo. Kapag yan ay nasa puso mo lang, wala eh. Para kang naka-stuck, para kang may mga pinipigil, nakakulong, alam mo yun? And yeah. So, in the near future, 7 of Clover is here. 5 of Diamonds. Okay. 4 of Diamonds is here. 10 of Diamonds. Bottom of the deck is the 4 of Clover. Ace of Spade. Okay. I hate to tell you this. Kasi of course, gusto sana natin positive yung outcome. Pero andito ako sa, of course, i-guide kita. May problema tayo nakita dito, pero of course, i-guide kita. Ano magandang gawin? Ano yung advice after this? Kasi nakita natin merong financial problem. Natawa ako kasi that's sad reality. Ganun talaga pag adulting, ganun talaga pag umiidad na, tumatanda or nagiging adult na. Part of problem is financial problem. Yan. So, nakita tayo ng financial problem sa'yo with the 7 of Clover. Yung feeling nito is alam mo yung feeling na nagmamaneho ka ng sasakyan, pero you are almost out of gas, na wala kang choice kundi dumiretso sa malapit na gasolinahan. Kumbaga, may gusto kang puntahan, pero hindi mo magagawang pumunta agad doon. You need to go to the gasoline station para mag-refill ng gas mo. So, anong meaning nun? The word is time is running out. There's due dates. Meaning for you, huwag ka na magpa-petiks-petiks. Gawin mo yung dapat mong gawin. 'Di ba? If you're having problems or meron kang problema, bago ka magliwaliw, bago ka pumunta ng SM or what,
Unahin mo muna yung mga importante. Go to the gasoline station. Do what you need to do. Kailangan mo mag-refill. Financially, it could be the advice for you na parang hindi ka nagkakaproblema bago mo gastusan yung mga hindi naman importante, unahin mo muna yung importante. At kailangan mo mag-refill ng account mo or ng money sa bank account mo. That's what you need to do. Okay? Although this is love reading, pero ito, kailangan mo ring marinig kasi this is the advice eh. To tell you what, yung tarot reading kasi, ang tulong niyan is, yung iba sabihin, oh, tarot reading, nakikita nila yung future, mga tarot readers, etc. Guys, sabihin ko sa iyo ako ano yung tarot reading. Tarot reading is more like babasahin yung past, babasahin yung present, and then ano yung possible outcome. Pag sinabi nating possible outcome or yung future, ito yung future ng kung ano yung kasalukuyang nangyayari sa'yo or ginagawa mo. Especially this is, hindi naman siya naging love reading na eh. Lumabas siya as more on reality, parang realidad or realistic reading, ganun. Although love reading ginagawa natin. And eto yung kailangan mo marinig. Ano gagawin natin? This is the message for you. Kaya napunta tong video na to sa'yo kasi ito yung kailangan mong marinig. So, gusto mo mag-focus sa love or what? Pero hindi naman yun yung gustong ipakinig sa'yo. So, dito tayo. Eto na. So, yung sinasabi nating future dito sa reading or mga tarot readings is that is supposed to be the future or that is the future according sa present na ginagawa mo. So, kung hindi mo nagustuhan yung future, anong dapat gawin? Baguhin mo yung ginagawa mo. Ayusin mo. Kaya, actually, ang pinakatulong or guide ng tarot reading is to give you clarity. Tama ba yung ginagawa ko ngayon? Tama ba yung actions? Nag-a-align ba ito sa aking future? Magiging maganda ba yung kakalabasan ng future ko if I do this? Parang ganun. And to give you advice na rin na yun yung pinakatulong ng tarot. So, pag hindi mo nagustuhan yung future, just fix your present. Na which is yun yung sinasabi ko sa iyo ngayon. Ayusin mo yung present situation mo, unahin mo yung mga dapat unahin. Kasi, ang future na outcome, financial problem eh. Lalo na kung hindi ka na muna nag-focus or inuna mo yung mga iba't ibang bagay kung ano-ano, di ba, na hindi naman dapat. For the person that you're dealing with, 4 of Diamonds, 10 of Diamonds, I can see money. Sa side niya, medyo magkaiba kayo. 4 of Diamonds, natututunan niya kung paano mag-save, mag-ipon. Which is good. Napakaganda ng energy na yan. Sa side ng person mo. Unfortunately, reading mo to, di ba? But anyway, pwede naman kasi magkapalit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Nakita ko talaga yung SM. Alam mo, nagpalit ako or pumikit ako saglit. Pero nakikita ko SM. This could be already. Mall. Ganyan. Alam mo, I'm doing tarot reading. Minsan nakapikit ako kasi nga I'm connecting with the energy and at the same time may mga binabasa rin ako sa visions na nakikita ko sila. So although nakapikit ako, nandun yung message sa visions na lalabas sa akin. Which is yun nga, lumalabas yung ito yung napipicture out ko ngayon sa aking vision is like SM Mall. Tapos, energy ng taong patawid papunta dun sa SM. Pero may traffic enforcer
Na which is ang tinatraffic niya is tao hindi sasakyan. Tapos pinupunta niya sa ibang direction, parang stop, go here, parang ganon. Nililihis niya dun sa papuntang mall. So, ang message nun, hindi, wag dyan. Unahin mo yung mga dapat mong unahin. Okay, nagiget mo yung point? So, yan yung message. Unahin mo yung mga dapat mong unahin. Tulad nito, hindi naman love reading to, pero hindi ka pinupunta sa love reading. So, yeah, thank you for watching. I love you all and bye-bye.